Yeah. Okay, so start na tayo. So, based dun sa problem natin, the following figure shows a simplified circular fuselage section which consists of stiffeners labeled as A to F and skin panel in between. This idealized structure assumes that the stiffeners carry the axial and bending stresses while the skin will carry the shear loads. So assuming all the stiffeners are 0.2 squared inches in area, calculate the bending stress of in all the stiffeners if the structure is subjected to 22 feet of uh, bending moment. So, yung una, since may given tayong area ni stiffener, inas namin si sir kung kailangan i-consider yung shape ni stiffener. Sabi niya, no need na since may area ng given. So, meron tayong radius, which is radius ng fuselage, which is 10 inches. And may bending moment na tayo na 22 feet. So, ngayon, ginawa ko munang pound inches yung tawag dito, yung bending moment natin. So, syempre, multiply by 1,000 para matanggal ma-transform natin yung keep to pounds, then multiply din to 12 inches para ma-eliminate naman natin si feet or ma-convert natin yung feet to inches. So, yung bending moment natin ngayon is 264,000 pound-inches. So, given yung figure, ito yung figure na binigay. So, ang kinonsider na neutral axis natin is etong gitna tong part na to. Which is, makikita nyo yun dun sa sinend kong link na kinonsider na hindi kasi nakikita yung mouse ko. Anyways. Kinonsider na tawag dito, neutral axis is yung nasa gitna. And yung bending moment, ang direction niya lang is upward or downward force. Nandun din yan sa sinend namin link. Ng mga link. And then, yes, tama. And then, etong equation na to, yung stress is equal to my over I, which is the neutral axis, tapos yung m is yung bending stress, then yung moment of inertia natin na I. So, since ang neutral axis natin is nandito, upward and downward lang yung bending natin, masasabi natin na yung A natin, yung Y natin sa A, and yung Y natin sa D is 10 inches. Okay? Then, equal din yung nasa F at nasa B, as well as yung nasa E, pati ay nasa C, since same location lang sila. Ibara lang ng sign. Then, for A, since yung A natin is 10 inches, para makuha natin yung I natin, multiply lang natin si area times the squared ng Y. So, 0.2 squared inches multiplied by 10 inches, tapos squared natin yun. So, magiging 20 inches raised to 4. So, ngayon, i-input lang natin yung mga values. So, 264,000 pound-inch multiplied by 10 inches all over 20 inches raised to 4. So, makukuha na natin yung bending stress dun sa stiffener
A. So, ayun. Then for B, since perpendicular siya dun sa, sa neutral axis natin, so magiging 0 lang siya since nasa gitna siya, nakalocate. Kinonsider nga natin nasa gitna yung location ng neutral axis natin. So magiging 0 lang siya. So of course, 0, anything you multiply to 0 is 0. And anything you divide to 0 is 0. For C naman, since nandito siya, meron siyang angle. Kukunin natin yung angle niya in terms of dun sa neutral axis niya. So we need to multiply 10 inches to cosine 45. Papansin nyo. Kung nandito yung angle, magiging cosine lang siya. Pag kinuha yung length nun. So ngayon, same process lang katulad nun sa dati para makuha natin yung I or yung moment of inertia. Pag multiply lang natin sila, then squared the Y. And then, same, input ulit yung value dun sa equation. Then makukuha na natin si stress sa C. So, yun lang yung solution. Bakit yun lang yung solution? Kasi nga kanina, nasabi ko na yung Y, A, Y sub A pati Y sub D is same lang sila. Yung Y sub E pati yung Y sub C is same lang. And Y sub B at Y sub F is same lang sila. So, kung mapapansin nyo naman, dun lang sila nagkakaiba. Nag-iiba lang yung multiplier mo pati yung nasa denominator. So, ibig sabihin, si stress sa C is same lang sa stress ni E. Si stress sa B is same lang sa stress sa F. Si stress sa A, same lang siya sa stress ni D. Ayan lang yung buong parang concept niya. Nicole, can you further explain yung concept? Parang, sige, ikaw, try mo i-explain yung concept. Just in case na nalilito pa. Ang concept lang naman dyan yung, di ba, location ng moment. So, kung binasa nyo yung, nagsinan ba yung link na sinan ko, Ika? Sinan ko. Kung nabasa nyo dun yung link, nakalagay doon na kadalasan, kapag wala yung wing, hindi considered yung wing, yung moment ng structure, upward. Pwedeng pa drawing, Ika, yung pinakita ko sa'yo nun. Right now kasi hindi makapasok yung iPad ko dun sa Meet. Kaya, bino ko na lang as photos. Pero ayun, tama, upward or downward force lang yung bending moment kapag wala yung wing. Kaya yung neutral axis natin yung pinakagitna. Kaya 0 yung B at yung kabila. Kasi yung bending moment at the neutral axis is 0, di ba? Tapos highest naman siya sa top sa A and D. Ayun lang. Yun lang naman yung theory doon. Guys, clarification lang. Yung neutral axis natin, horizontal or vertical? Horizontal siya since yung force lang naman dyan, yung weight, ayon sa site na sinan ko. Ang kadalasan, outside ng wing, ang force lang natin dyan is yung weight ng fuselage. Kaya, ang neutral axis natin is horizontal, nasa gitna. Kaya naging 0 yung B and D. Ay, D ba? Sorry, B and F. Yung nasa horizontal line.
Ano yan, Liza? Concern lang is, hindi ba natin dapat i-consider yung ano niya? Like, parang geometric centroid. Kasi, yun nga, hindi siya symmetrical, vertically ganun. So, hindi ba dapat si A yung may pinakamalaking load? Hindi sila mag-i-equal din B? Mag-i-equal sila. Sa case natin, symmetrical sila. I mean, since sabihin natin, hatiin natin yung fuselage in half, horizontal yung hati. So, yung hati is from F to B. Paangat niya i-decimate. So, since nag-iisang longeron or stringer CA sa taas, mataas talaga yung load niya as compared dun sa stringers sa baba. Sa baba. Mm-hmm. Nasend ko na rin yung video. Yung example, yung Okay, bending may video doon na ginamit yung formula na ginamit ni Ika. Yung total moment of inertia, doon lang naman kayo nagkaiba, saka sa Y. So sa I and Y, ginamit nila doon per stiffener, hindi total. Gets? Tingin nga nung sa I. Ito I. Ito rin yung I. Sorry, hindi ko kasi kayang mag-live computation kasi ayaw talagang maka-join yung yung iPad ko. So hindi ko siya masulat. Pero ayan, yun yung I nun. Sige, gets. Kasi based dun sa question ni Sir, assume all stiffeners are 0.2 square inches in area. Calculate the bending stress in all the stiffener. So, all the stiffeners. So, tig-iisa sila. If the structure is subjected to 22, keep feet off bending moment. Yes. Tapos, concern din pala is, hindi ba dapat mag-iiba ng sign si... Yes, yun yung yun naman yung next kasi etong solution na to, last weekend ko pa ginawa. Hindi ko mapakita kasi ng live ngayon sa inyo, kaya ito lang muna yung pinaview ko. Pero yun nga, yung sign naman, dun tayo mag-start magkakaiba. Wait lang. Pa-proceed ako, Nicole. Wait lang. Ang bagal ng data ko. Yun na lang naman na. Okay na yung theory na yun. Pag tinanong ni Sir, kanyari lang. Okay, na-solve na natin. Tinanong ni Sir, bakit sa tingin mo 0 yung lumabas for B and F? Ano yung pwedeng sagot? Yung location kasi nung natin neutral axis. Since parang parallel siya dun sa neutral axis natin. Like same talaga sila place. Nagsi-0 lang siya. Hindi. Kung gusto niyo ng explanation na doon, wait. Paano ba? Ano nga ba yung drawing up sa PC? Paint. Ayan. Paano share screen? Wait lang. Sige, ako. Stop sharing ako.
Go, Nicole. Sino ba share screen? Ayan, kita nyo. Okay. So, kunyari, ito yung fuselage natin, side view. Side view yan, So, kung ito yung neutral axis natin, kapag bending moment, di ba, sa top, ganyan, tapos dito, ano rin pala, sorry, pag ganito rin. Ganyan, di ba? Tapos paliit sila ng paliit sa gitna hanggang maging 0 dito. Kaya ang highest natin sa top, tapos pinaka-lowest sa middle, tapos highest ulit sa bottom, pero negative direction lang din. Yun lang yung pinaka-ano nun. Kaya 0 sa gitna. Alin ulit yung dapat negative? Yun nasa baba? Depende sa... ano naman siya, arbitrary naman siya eh. Kasi kung ano lang i-set up natin na negative, kung clockwise or counterclockwise. So, para maging uniform na lang, yung counterclockwise yung negative natin. Since sa solution naman talaga, actually yung solution ko, yung tawag dito, yung stress is equal to my over I, dapat may negative sign pa siya dun sa gilid. Since nga nung weekends ko pa siya ginawa, since hindi ko pa ganun kaano din yung theory na kung tama ba yung solution, hindi ko muna nilagyan ng sign. So, negative yung sign nun, para lang maano natin na counterclockwise yung tawag dito, yung ina-assume natin dun sa Bakit ulit tayo din nag-summation of moment? Given na, di ba? given na kasi yung ano natin. Summation of moment. Summation of moment. Isa lang yung moment na binigay ni Sir. Hindi naman siya... Ano na siya? Fix na siya. I mean yung moment, summation of moment of inertia pala, sorry. Per stiffener kasi yung hinahanap natin. Yes, Oknarf. Si Octave knowledge. Bakit ganun yung formula pala for moment of inertia? Since di ba usually pag moment of inertia tinatawag, may specific na formula per shape. Dito. Di ba pag gumagawa tayo table? Yung may column. Pero di ba hiwalay yung column nun for moment of inertia? Tama? Or... Yes, hiwa-hiwalay siya kasi tawag dito. Pag kinukuha natin, di ba yung total inertia, ganun yung ginagawa natin. Nagte-table tayo. So ngayon kasi, since nga per ano lang siya, per stiffener yung ginawa natin, kukunin lang natin yung per stiffener itself. So di ba may part, kung gaganunin natin to, kung iti-table natin to, same lang din naman yung solution. Pero hindi lang natin kukunin yung total inertia niya. Nagigets ba? Nagme-make sense ba? Sorry. Hello. Sige, go lang po. Questions? Nag-raise ng hand si Jong? Yun nga. Yes, go. Chat mo na lang if ever. Same solution lang. Magkakaroon lang ng difference dun sa signs. Magsasend ako ng another version ng solution. Kanina lang kasi na tawag dito, nasabi na sure na tama yung solution. So, hindi ko pa nagagawa ng
ng solution na merong signs para lang malaman natin kung clockwise ba siya or counterclockwise. Ayan. Sige, go guys. Try to, tawag dito, i-debunk yung solution. Bale, parang gigisayan natin. I-bash nyo lang yung solution. Walang problema yun. Sige. Nakakaya susulat mo ha. Joke lang. Ano pa? Meron pa po kayong questions? Right, so pa-clarify lang ulit yung sa moment of inertia na formula kasi di ba nga ganun nga yun? Like may specific na... siguro kasi tinatanong mo bakit hindi natin ginamit yung yung Y-bar ng stiffener. Yun nga yung sinabi ko from the start. Tinanong namin si Sir kahapon if need i-consider yun. Sabi niya wag na kasi nga area na nga yung binigay sa atin. So, ang pumasok na agad sa isip ko na formula is yung nandun niya sa table, which is yung A multiplied to y squared. Yan. Pero di ba ano yan? Like, ang formula for IXX naman is sa mga naka-table. Hindi yung sa video, like yung typical na pagsusolve ng for moment of inertia. Is may ibang formula yun. Like naaayon sa shape. Ano yun? Hindi ko na-get, sorry. Anong formula yun? Ang pagkakaintindi ko kasi doon, kapag unknown lang yung inertia ng shape, di ba? Ganun yung formula na gagamitin. Pagka ano lang siya. Pero sa atin naman, in case natin, hindi na kailangan. Sige. Okay. Nagets ko na. Okay. Ano yun? Pakiulit, sorry. Nicole. Paano yung explanation din? No need. Pag unknown yung shape nung anuhan ng moment of inertia, gagamitin yung formula na ginamit dito sa solution. Tama ba? Mahina ba? Wait lang. Ito to. Pag unknown yung shape ng hanapan ng moment of inertia, ang gagamitin is yung formula na ginamit do sa solution ni Ika. Tama ba? Tama ba, Nicole? Sige. Okay, anong pwede na yun? Wait lang. May nagre-raise din. Kasi, ayun nga, going back din sa unang ni-raise ni Liza kasi, hindi ba dapat natin i-consider na shared yung load sa kanilang lahat? Kahit individual yung sinasolve? Di ba may chance na nagkataon lang na parehas or same yung mga value sa video kasi symmetrical siya? Symmetrical kasi nga yun nandun. Same siya di ba? Iba lang ilagay yung stiffener. Pero, sabi siya yung picture na yun. Inaano ata nila, Nicole, na symmetrical sila in terms of, tawag dito, yung kasi diba, eto, ganun din yung axis nila na sa gitna, yung neutral axis. Pero kasi same lang na number ng stiffener sa taas, saka sa baba. Yun yung inaano nila, Nicole. Actually, parang total nga. Check mo yung video, Michael. Pinalo ba yung video? Yeah? Which part?
6 minutes in. Yung pinapakita lang yung formula. Hindi kasi niya sinagutan yung bending moment totally eh. Yun pala yung concern. Okay. Paano ba explain? Kasi, yung bending moment per area kasi natin, constant siya na nag-iiba. Gets nyo? Bale, kung ano yung sa isang point sa structure, kung yun yung force na na experience niya, sa symmetrical point ng structure na yun, same din. Mahirap pagka hindi napapakita eh. Michael, pinapanood mo? Dito sa 6 minutes? Oo. I-stream kaya natin. I think may stream. Ako na ba? Hindi. Pinapakonfirm ko lang yung ano. Sabi ko. I'm trying to understand it din eh. Pero gets mo yung point ng ni-erase nila, di ba? Na, Like, bakit siya same even though mas madami yung stiffener sa baba? oo. Kasi yung forces kasi nila nakabase yung bending, nakabase yung ano, di ba? Yung bending stress sa My over I. Yung M natin is constant. Ano yung nag-iiba sa kanila? Yung Y lang. Yung Y Yung Y direction. nga lang. So kung hindi naman, ala naman sa formula kasi doon, nagsasabi na number of stiffeners, di ba? Sa Y direction lang siya nagbabase. Kaya kahit saan point yan, kahit ganong kadaming stiffener, same force pa rin yung ma-experience sila na bending moment. Pero may point nga yun, i-divide sa 2, ganun ano. Pwede kasi may support yung baba. May dalawang support yung baba. What if may magsasagot naman bukas? Ibukas na lang natin. Ma! Hindi, wait lang. Yung neutral axis, pwede bang hindi nasa gitna? Symmetrical, perfect ano kasi yung ano natin eh. Perfect circle yung ano natin. Fuselage. Kung hindi, yun, dun tayo magkakaroon ng ibang neutral axis. Pero ang kina-consider lang natin is yung stiffeners, di ba? Kailangan mo rin i-consider yung ano. Siyempre yung shape ng fuselage mo. Doon yung magiging basehan ng ano mo eh. Yun yung tinatanong namin kay Sir kahapon. Kung i-consider yung ano ng stiffeners mo. May nagtanong naman ibang ano. Would we get the same answers if vertical yung neutral axis? Pag ganon,
A and D na yung 0, di ba? Tapos, F and B parehas sila. E and C parehas. Hindi. Okay. I think tama naman yung assumption na neutral axis is yung horizontal. Ang ma-confirm lang natin ngayon talaga is yung F and B is 0. Ang naisip kong pwedeng reason kung bakit pares yung A and D, although mas madami yung stiffener sa baba, is because yung stiffeners na yan, para siyang points lang sa fuselage na to na hinahanapan natin ng bending stress. Like, na-consider na as a whole yung nararamdaman nila kung ano yung bending force or yung bending moment na nararamdaman nila. Like, na-consider na lahat. So ngayon, yung A and D, since parehas yung distance na away from the center, same yung makukuha natin bending stress. Kasi distance lang yung nagde-determine sa bending stress nila. Pag natapos yung meet, tapos hindi pa rin tayo tapos, pwede ba sa Discord na lang tayo para hindi na yung meet natin nakakat? Another thing to take into consideration is that ito idealized structure to. So, pwede tayo mag-assume ng mga things na parang pwede natin i-simplify. Hindi natin consider yung skin, ganun. Hindi natin i-consider yung ano pa? Wala naman talaga wings dyan eh. I think ang best bet natin ngayon para may makakuha talaga tayong final answers, try maghanap ng idealized structure din na ganito. Yung video kasi na nahanap ko, yung sinend sa GC ngayon, that's the closest we have right now. Pero kung may mahanap kayong problem or example na may solution, para may ma-confirm tayo. What should we do now? So, ano yung plan? Sorry. Away from keyboard. Okay. Okay. Guys, baka mayroon kayong other concerns pa. You can raise it now. Then, we'll try to consider everything naman as soon as possible. Sige, okay na yan for now para hindi na tayo magsayang ng oras.